So every year, ang buong mundo ay wishful, hopeful, na yung year na kanilang daratnan, yung papasok na taon, will be a different year. And hopefully, sa mga iniisip nila, will be the best year sa kanilang buhay. Kaya ginagawa ng tao ang lahat-lahat. Ang kaugalian sa buong mundo, nag-iingay. They make noise. Yung mga tambutso ng mga motorsiklo, tinatanggal. Yung iba naman, may kinakaladkad na kung ano yung lata o yung planggana ng lola nila. Pagkatapos ng New Year, butas na yung planggana. Ihila-hilahin yung planggana dyan, nag-iingay. Bakit kaya? Bakit kaya ang buong mundo, pag bagong taon, nag-iingay, they make noise. May paputok, mayroong losses, fire, ganyan, fireworks. Bakit kaya? Hindi lang ito kaugalian ng mga Chinese. Ito'y kaugalian ng buong mundo. So, nung tiningnan ko kung ano yung reason kung bakit nag-iingay, yun ay isa lamang ang purpose. Ang gusto ay, they're hoping, papalayasin nila ang mga evil spirit. Papalayasin yung malas, sasawayin at papalayasin sa kanilang bayan, papalayasin sa kanilang tahanan, papalayasin yung mga masasamang espiritu. Why? Kasi yun ang humahad lang. Ang pag-iingay ay spiritual. Ang pag-iingay ay ang way ng world to fight evil, to fight yung humahad lang sa prosperity. See, ang gusto ng mga tao, magkaroon ng prosperous year. Every time, yun ang kanilang hinihiling. Pero hindi nakukuha yun sa pagpapaputok. Yun ay isang ancient na pamamaraan. Hindi lang yan. Pagdating naman sa China, ang kaugalian naman ng mga Chinese ay meron silang dragon. At nagpapaputok sila napakaraming mga reventador. At meron silang dragon na hawak-hawak nila sa kanilang Chinese New Year. Hoping na palalayasin ng dragon, pero ang isinasayaw nila ay dragon. Kaya nakikita natin dito yung mga pamamaraan at yung mga tao, gustong-gusto nilang i-capture yung future. Gustong-gusto nilang ma-discover kung ano yung magagandang kapalaran na darating sa susunod na taon. Yun ang nakita ko na wishful ang mga tao. But you know what? We don't have to be wishful. Ang totoo, ang kailangan manangan tayo ay sa promises ng Panginoon na siyang in control sa future. He is the God who declares the end from the beginning. At mula't mula pa, lagi kong paborito kong laging sinasabi na ang ating Ama, ang Diyos Ama, Ama ng ating Panginoong Jesucristo at Ama nating lahat, He is the God who declares the end from the beginning. Inahayag niya ang katapusan sa simula pa lang. So alam na niya kung ano mangyayari. At kung tayo ay makikinig lamang mabuti sa kanyang salita, isa lamang ang gusto niya mangyari. Pagtiwalaan natin siya. Kaya doon sa Proverbs ang sabi niya, trust in the Lord with all of your heart. Tignan niyo po yan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Papatnubayan ka niya sa iyong lakad. Sa lahat ng ating balak, sangguniin natin siya at tayo papatnubayan ng Panginoon. Well, para po tayo magtiwala sa Diyos na hindi nakikita, una-una, we must believe Him. Kailangan natin siyang paniwalaan. Kasi if we fail to believe God, then hindi magwo-work. Hindi tayo maaari makapagpasakop sa Kanya at yung Kanyang gusto para sa tao, hindi yun ang ating makakamtam dahil ang gagawin natin ay yung sa sarili nating mga pamamaraan. Nangangailangan ito ng shifting, tulad na aking sinabi. Nangangailangan ito ng repentance. Mag-shift ka from trusting in self o yung focus on self, magpo-focus ka ngayon sa Savior. Sapagkat siya ang tagapagligtas at siya ang naglilid sa atin, siya ang nagpapala sa atin at ang sabi niya, pinakilala niya ang kanyang sarili, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
So kung gusto nating maranasan yung kaluwalhatian yon, kung gusto nating maranasan yung magagandang plano ng Diyos sa atin, it takes humility on our part. Hindi yung tayo mananangan sa kanyang sarili at alam ko, marami sa inyo ay pinapractice na yung pagsunod sa Diyos. Yung pagpapakumbaba sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Nagtitiwala po ako ng bawat isa, narating na natin yung point na yon. At ngayon po, magpapalit na naman ang taon, na ang theme natin nung last December 31, last year, make God your number one in 2021. Make God your number one. So bakit yun kaya ang theme natin? Sapagkat wala tayong ibang maasahan kundi siya. Sa kanya tayo dapat lang mag-focus sapagkat yung sitwasyon ay uncontrollable ng tao. Nakita niyo yung nung umiiral na ang pandemic, nagla-lockdown. Nung umiiral na ito, ang mga tao ay hindi makapagtrabaho. At nagdudulot ito ng kahirapan sa buong mundo. Ang ekonomiya, bumagsak ang economy. Ang churches, hindi makapagbukas ng may kalayaan. Kailangan susunod tayo sa mandate ng government na itinalaga para dito sa health protocol na kailangan natin para sa pandemic na ito. At ngayon, na magtatapos na ito, na natutuwa na ang mga tao na sa level 1, bigla namang itong si Omicron pumasok. Hello, radyo ba tayo? Ay, kinig pa ba kayo? Ito ang good news tungkol kay Omicron. Ito'y mild kaysa ron sa ibang mga virus. Mild. Sabihin mo nga yung word there, mild. Hindi ito yung katulad ng mga nauuna na mabaksik masyado. Ito'y mabilis kumalat, pero ang sabi, ang good news naman, siya ay mild, mas mild. Hindi siya masyado yung, lalo na yung mga tao, karamihan ay vaccinated, hindi siya ganun nakakapinsala. Lalo na kung ikaw ay bata, malusog, wala kang karamdaman, nadarama, ikaw ay hindi masyadong nanganganib dyan. Nagigets nyo ba ako doon? Actually, pag tinamaan ka niya, mag-i-immune ka, magkakaroon ka ng antigen na hindi ka masyadong pahihirapan ng sakit na ito. Kaya, in a way, ito yung ayon sa mga experts, in a way, parang itong si Omicron, ito ang tutulong para lalo na tayo makabuelo. Pero ito nakakatakot din sa iba, lalo na yung may mga nadaramdaman, mga karamdaman. Kinakailangan mag-ingat pa rin at magtiwala lang tayo sa Panginoon, yun ang importante. Sabi ng Lord, yun ang gusto niya, trust me. Trust me. Hindi niya ina-explain lahat ng kanyang gustong gawin sa atin. Pero ang gusto niya magtiwala. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sabi niya, trust me. Kung 1 to 10, gaano ang iyong trust kay Lord? Pag dumadating ka doon sa isang punto na medyo mapanganib, nanganib ang buhay mo, pwede mo bang ipagkatiwala kay Lord ang buhay mo na ikaw ay meron pa rin katatagan? Huwag na kayo matataas ng kamay. Ayokong umabot kayo sa mga pagsubok. Ngunit, kailangan tayo ay maging handa po. Maging handa tayo. Sapagkat hindi lamang ito ang ating magiging problema. Hindi lamang virus ang magiging problema. Hindi lang itong COVID ang ating magiging problema. Hindi lang si Omicron. Pero ang sabi ng Panginoon, for I know the thoughts that I think towards you. Sino nagsabi? Sino nagsabi nito? Says the Lord. Kaya inumpisahan ko sa, how much do you trust the Lord? Sabi niya, I know, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope, or to give you an expected end. Maasahan natin ang end. Kaya lagi ko ikinukwento yung aking karanasan, na nung ako ay dumaan sa ganon, between life and death situation, hindi ako nakaramdam ng ganong fear. Ang nararamdaman ko ay ang
Panginoon kasama ko at kung sakaling bawian ako ng buhay, siya ang in control. Nagtitiwala ako na siya in control. Gano'n na ba ang tiwala ninyo na ang Panginoon ay siyang in control? Kukuha niyo ba sinasabi ko? Nagtitiwala tayo na siya in control. Mangyari pagka mayroong nangyayaring hindi maganda, nag-iiba ang ating countenance, nandun sa atin yung worry, at nakikita sa atin yung tayo ay natataranta. Nakita natin yung mga tao, nung si Jesus, nakita niya yung mga tao, hindi malaman kung lito sila, lupaypay, at para sila mga tupa na walang pastol. Kaya ang ginawa ni Jesus, nag-share siya sa kanila. Nag-share siya at matagal ang kanyang pagsishare. Maghapon, hanggang sa abutin sila ng dilim, kaya sabi niya, pakainin ninyo sila. At doon tinetest ni Jesus yung mga alagad. Saan kami kukuha? 200 denaryo, kulang. Nakita nila yung kakulangan. Pero ang Panginoon, hindi yun ang nakikita niya. Ang tinetest niya ay yung pananampalataya ng mga tinitrain niya. Napakaraming beses na tayo daranas ng testing kay Lord, test of our faith. Tetestingin ang ating pananampalataya. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aayaw. Magtiwala ka lang. Ganito yon, para mangyari ang lahat ng yon, ang buhay mo, ibigay mo na sa Kanya. Wari, ikaw wala na, patay ka na sa iyong lumang buhay. Amen ba tayo doon? Kaya kung dumating sa iyo yung sitwasyon na yon, ang tiwala mo lang ay sa Kanya na siya ang in control. Nag-gets niyo ba ako doon? Tingnan niyo po, ibibigyan ko pa kayo ng isang example. Ang sabi ng Panginoon, for I know the thoughts, alam ng Diyos. God knows the thoughts about us. Pero do we know the thoughts of the Lord? Pero ito, dinideclare niya na ang thoughts niya sa atin ay kapayapaan, peace, and not evil. Para tayo, bigyan niya ng hope, bigyan tayo ng future, bigyan tayo ng hope, bigyan tayo ng pag-asa, at huwag tayo masisiraan ng loob. Sige, gets niyo ako? Amen ba tayo doon? Ang ating titingnan ay sino nangangako. This is sabi dito, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Si Yahweh ang nagsabi. How much do you know Him? Yun ang importante. Kung gaano mo siya kakilala, ay magtitiwala ka sa Kanya. Now, dito, bibigyan ko po kayo ng isang verse dito sa Romans na yung kanyang, yung hinipo niya na nanggaling sa lawyer, si Apostle Paul. Ang sinusunod niya ay mga kautusan. At nung makilala niya ang pamamaraan ng Panginoong Jesucristo, siya ang nag-declare nito sa Romans 8:28. Ang sabi niya, and we know. Sabay-sabay, basahin po ninyo yan. Maging kayo man diyon sa kabila, sabihin po, and we know. Isa pa. Nakikita niyo ba kung ano yung power na yan of what we know? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nasa Caesarea sa Philippi, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ko ayon sa mga tao? Tinanong niya. Ang sabi ng kanyang mga alagad, ang sabi nila, ikaw ay si John the Baptist. Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Elijah. Ang iba, ang sabi, ikaw ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Pero sabi niya, and he said to them, but who do you say that I am? Sa iyo, sino ako? Gusto niya kilala natin siya. Because kung gaano ang lalim ng ating pagkakilala, ganoon din ang lalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Pagka tayo ay nagkakaroon ng conflict sa isa't isa, pag ikaw ay nagkakaroon ng mistrust sa leader, pag ikaw ay kayong mag-asawa ay nagkakaroon ng conflict, ang tiwala ninyo ay sa iyong sariling palagay. Nananangan ka sa iyong sariling palagay. Pero hindi ka nagtitiwala ay sa Panginoon. Pero ang Panginoon na nagsasabing, ako lamang nakakaalam ng mga panukala, I have plans for you. Meron akong good plans para sa iyo. Hindi man natin alam kung ano ang aabutin natin sa year na ito. Isang bagay lamang ang sigurado tayo, if we trust Him. Sabi niya no sa Matthew 9:29, ay ganito, tingnan niyo po. Yung according to your faith, sabi doon, let it be to you.
ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong pagtitiwala, yun ang mangyayari sa iyo. So, hindi man natin alam ang details, tingnan nyo, hindi man natin alam ang details, isang bagay lamang ang pwede nating mapanghawakan, yung ating buong puso na pagtitiwala, buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, buong lakas. Ang sabi niya rito, tingnan nyo sa Romans 8:28, ulitin natin. Sabi niya yung word na yun, and we know, God allowed things na maunawaan natin. There are things that we know. So yung bagay na alam mo na, gusto ng Panginoon ay pinamumuhay na natin ang bagay na alam natin. That we know that all things work together for good to those who love God. Ang tanong lamang dito ngayon ay, do you love God? So anong sagot? Sino sa inyo ang umiibig sa Diyos? Pakitaas ang kamay po. Ang umiibig sa Diyos. Pwede huwag ka na magtaas kung medyo tinatamad kang kilalanin ng Lord. Okay lang, huwag kang magtaas ng kamay. It's okay. Hindi yung sa pilitan. Pero ang inaano ko rito, yung dinideclare mo, you love, sabi rito. And we know that all things, yung all things is not all good. Ang mga ibang mga bagay na nangyayari, isang pangyayari to test us o to strengthen us. O yung experience para tayo ay lalong maging matibay at matatag sa ating faith. Katulad ng nadanasan ko na kaya pala ako napapasok doon sa ER ng lung center at napapasok ako doon sa COVID ward, merong lesson na tinuturo sa akin ng Lord at yun ay ang compassion. Nakita ko yung compassion. Now, and we know that all things work together for good to those who love God. To those who are the called according to His purpose. May pagkatawag tayo according to His purpose. And now, pag tinignan nyo rito sa verse 26, ang sabi naman dito, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know. So, merong mga bagay that we know, inaalaw ng Lord na malaman natin at gusto niyang ipamuhay natin, i-practice natin, i-declare natin ang ating alam tungkol sa Kanya. And sabi ito, yung likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Things that we know, things that we don't know. Ito nakakatuwa, tinan nyo. Merong mga bagay na certain o merong katiyakan. At ito, ang mga bagay na may katiyakan ay mga bagay na kahahantungan. Sabi niyo word na yan? Kahantungan. Sino sa inyo ang may katiyakan na pag ikaw ay binawian ng buhay, ang kahantungan mo ay kalangitan? Sige po, gusto ko makita. Okay. Yung iba na hindi tiyak, it's okay kung hindi ka magtaas ng kamay. Be honest kung hindi ka tiyak. Pero as you go along, habang kayo patuloy na nakikinig sa ating mga lessons, sa mga teachings, sa mga Bible studies natin, magkakaroon ka ng katiyakan sapagkat yan ang foundation ng Christian faith, yung 5 assurances. Katiyakan. So meron tayong certainty, meron tayong katiyakan sa ating kahantungan. Ang nakakatawa, tinan nyo, nakakatuwa din yan. At meron tayong walang katiyakan. So, ang katiyakan natin sa kahantungan. Pero ang wala tayong katiyakan sa ating pagdadaanan. Patungo doon sa ating kahantungan. Hindi inaalaw ng Lord ng every details ng iyong buhay, yung iyong daranasin, ngayon pa lamang ay ihayag na sa iyo, i-declare sa iyo. Ang alam mo, ang kahantungan, pero hindi mo alam, kaya ang iyong pagdadaanan. Nag-guess niyo sinasabi ko? Nakukuha niya? Nandito pa ba kayo? Amen? Amen? So, dito umiikot, dito nangangailangan ito
nang tayo ay merong malalim na pagtitiwala. Na ito ay lagi kong isinishare at ipinapatotoo ko ang aking sarili. At maging nung tinawag ako ng Panginoon na nasa US pa kami at sinabing, I'm going to use you, hindi po ako nag-atubili. Hindi mahirap para sa akin ang mag-quit sa job. Hindi mahirap para sa akin ang iwanan yung aming lifestyle. Hindi naging mahirap. Hindi naging mahirap na i-give up ko yung aming bahay, yung aming sasakyan. 3 sasakyan namin, 2 lang kami mag-asawa, pero 3 sasakyan namin. Hindi naging mahirap sa akin ang pag-give up naman. Ang mahirap sa akin, yung aking will, totally o 100% na mai-give up ko. Na hanggang ngayon, yan ang struggle ko at yan ang patuloy ko pang pinagpe-pray at salamat sa inyong pagpe-pray sa akin na napagtatagumpayan ko ang karamihan. Kaya hindi ko sinasabi na pagtagumpayan kong lahat. Katulad din ninyo, pare-parehas tayo, na nangangailangan tayo ng shifting kung saan tayo, saan yung ating confidence. Confidence sa flesh, confidence sa self, o confidence sa Savior. Natatandaan niyo yung lesson natin na yan? Saan ang iyong confidence? Saan ang iyong focus? Sa self o sa Savior? Gusto ng Lord na tayo magkaroon ng big shift. Tayo, sa mga lessons na pinagdaanan natin, inihanda tayo ng Panginoon for the following year. Kaya ang title ng yung ating message for yung theme natin for 2022 ay ganito. Ito po. Basahin po ninyo. Lord, I will seek you in 2022. Isisik ang kanyang kalooban. Isisik ang kanyang pamamaraan. Isisik ang kanyang pag-ibig, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang isisik natin. Lord, I will seek you in 2022. What are you seeking every year? Di ba? You seek, gusto mong pagkakakitaan, gusto mo ng hanap buhay, gusto mo ng pag-unlad. Wishful tayo every year. Pero never na naging goal natin ng New Year, nagpapalit ng taon, tapos sabi, Lord, I will seek you in 2022. Wow! Pwede ba maging theme? Pwede mo bang maging theme? Ang Lord, I will seek you in 2022. Ikaw personally, pwede mo bang maging theme? Pakitaas ang kamay. Pwede mo bang maging theme sa buhay mo? Lord, I will seek you in 2022. Hindi material things ang isisik ko. Hindi financial things ang isisik ko. Hindi relationship sa tao ang isisik ko. Pero kung meron akong isisik, it is the Lord ang aking isisik. Yung magagandang plano ng Panginoon sa atin, nahahadlangan. I know the thoughts that I think towards you. Sa Tagalog, na ako nakakaalam, sabi niya, ako nakakaalam ng mga panukala na inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. At hindi ikasasama. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Wala siyang planong masama. He is a good God, remember? And God is love. Tayo ay nilikha ng Diyos para ibigin niya, hindi para parusahan. Nilikha nga tayo ng Diyos na in the image, in His image. Kaya ang purpose ng pagkakalikha sa atin is to have a relationship with us. Na siya ay gusto niya maging ama natin. Nalungkot ang Diyos nung ang Israel pumili ng king na nakikita nila. Nalungkot siya. Gusto niya siya maghari sa mga tao. Why? Kasi kulang ang government na makatao. Kulang ang paghahari ng tao. Sapagat ang tao ay may hangganan. Sagay nyo nga rin, ulitin niyo yung word na yun. Ang tao ay may hangganan. May hangganan ang buhay. So may hangganan ang ating time. Kahit gaano mong i-manage ang iyong time, you only have 24 hours a day. At yung 8 hours nun, itutulog mo pa. Kaya, minamahal ng Panginoon, yung may hangganan na buhay, ay meron ding hangganan na kalakasan.
Meron ka rin limited na strength. Nag-agree ba kayo sa akin doon? Ang energy mo ay meron ding limited, nalolobat, napapagod. Nakukuha niyo ako? Nasusundan niyo ako doon? Pero kung ikaw ay tao, masusundan mo ako. Makikita mo na ikaw ay may hangganan. May limitation ang iyong strength, ang iyong lakas. May limitation ang iyong intellect, ang iyong talino. May limit ang iyong buhay. Ito, mas seryosong salita. At hindi ko kayo tinatakot. Isang araw, titigil sa pagtibok ang iyong puso at siyang katawang lupa mo, ililibing. Nakakatakot, no? Nakakatakot. So, kaya napakahalaga na yung iyong hahantungan. Certain tayo doon. Sigurado ako doon sa aking kahantungan. Langit. Hindi na pinag-uusapan ng impyerno pag si Jesus tinanggap mo sa puso mo. Why? Because Jesus Christ overcame sin for me. And the wages of sin is death. So pag kay Jesus, wala nang usapan ng death. Wala nang usapan ng kamatayan. Sapagkat in-overcome na niya ang kasalanan para sa akin. Tinan niyo yun. For the wages of sin is death. Pero kama, hindi period. Ulit-ulit. Sige, ready? Okay, go. Okay, lakas natin. Okay, sabay-sabay. Ready? Go. Kama. But, the gift of God is eternal life in Jesus Christ. In Christ Jesus our Lord. Eternal life. Bagamat meron tayong limitasyon, ang buhay natin maiksi lang. Sabi sa Job 14:1, ang tao na anak ng babae, maiksi lang ang buhay at puno pa ng kaguluhan. Full of trouble. Ang kanyang few on days and full of trouble. Hello, nandiyan ba tayo? Bagong taon ay sinasabi ni pastor tungkol sa kamatayan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, mamatay ka rin. Para lalo ka hindi matakot. Huwag kang mag-alala. Doon talaga tayo lahat patungo. Isang araw titigil sa pagtibok ang ating puso. May limitasyon. Sabi nga doon sa Ecclesiastes 3, to everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. A time, sabay-sabay, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. Yan yung mga minamahal ng Panginoon. There is timing for everything in the sight of God under heaven. May season at mayroong time. So tayo mga minamahal ng Panginoon, ito isang buong katotohanan. May limitation ang ating buhay. Every year, tumatanda tayo. Every year, countdown. Tulad ngayon, countdown, hindi ba? Countdown. Pagdating ng 12 o'clock, tapos na ang 2021. Pagkatapos noon, 12/01/2022. Kaya ito na naman tayo at pinupuri natin ang Panginoon, yung pagpapalit na yan. Tingnan niyo, ang buong mga tao naghahanda ng mga bilog. At saka yung Lucky Charm, pupunta yan doon sa tindahan ng incheck, bibili ng octagon. Bibili yan ng tumatawang Buddha. Na Buddha, nakanganga. Tumatawang Buddha. Bumibili ng kung ano-ano na magbibigay sa kanya ng swerte. Sa feng shui, bibili yan ng kung ano yung mga lucky charms. Bumibili. Why? Gusto niya na merong blessing, gusto may pagpapala, gusto niyang mabago na yung mga inaasam niya nung nakaraang taon na matatapos na, yung sa susunod na taon, makamtam niya. Nag-guess niyo ba ako doon? May nagbago ba sa nagluto ng palutang? Lumutang ba? Meron bang nagbago doon sa mga nagpaputok ng rebintador? Meron ba? Meron nagbago na wala pera. Nawala pera. Walang saysay. Yun ay kathang isip because of fear of the future. Because of fear of the unknown. Natatakot siya doon sa unknown, sa future. Hindi niya alam. Pero, tinuturoan tayo ng Panginoon na sa Kanya tayo magtiwala at ang tinuturo niya sa atin ay truth.
The truth will set us free. Mga minamahal ng Panginoon, pakinggan niyo ito mabuti. Ang Diyos na mahal tayo. Loves na loves tayo ng Lord. Ang Diyos na nag-declare, alam ko ang panukala na inihanda ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo at hindi ka sasama. Alam niya. Meron siyang magandang plano. Why? Because He is a loving Father. God is love. Hindi siya God na merong love. No, hindi siya merong love. Siya mismo ang love. Kaya kung ikaw ay marunong umibig, malamang ka sa hindi, kilala mo ang Diyos. Pero pag ang taong hindi marunong umibig, ito sigurado sa Bible, hindi mo kilala ang Diyos. Kaya sabi niya rito, ay ganito, dineclare niya ito, sabi niya, do not remember the former things. Tingnan niyo, mga minamahal ng Panginoon. Ang former things na huwag mong i-remember, yung mga failures, yung mga defeat, yung mga condemnation na na-experience mo, yung put-downs, yung hurts, nasaktan ng iyong kalooban, sabi niya, do not remember the former things, nor consider the things of old. Huwag mo na i-consider. Behold, I will do a new thing. Now, it shall spring forth. Shall you not know it? Shall you not know it? Ibig sabihin, alam niya, I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hindi paputok, hindi palutang, hindi mga bilog, nabibili ka ng mga bilog. At saka ang bilog, wala ng value masyado ngayon. Lapad. Yung papel ang may value. Yung mga bilog, wala ng value. Ang mga coins, wala ng value. Ay mga minamahal ng Panginoon. Bakit sinasabi niya, do not remember the former things of old. Marami tayong nasaktan tayo. Inattack tayo, inaccuse tayo. Marami tayong mga karanasan na nagdulot sa atin na tayo ay pinanghinaan. Huwag mo nang alalahanin pa yon. Sabi niya, your sins and lawless deeds, I remember no more. Huwag mo nang intindihin yon. Ito ang sabi ng Panginoon sa Tagalog. Ang mga pangyayari, sabi niya, sabay-sabay. Ang mga pangyayari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Huwag mo nang isama pa sa susunod. Limutin mo na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang ngayon di mo namamasdan. Nilalampasan mo lang. Alam niyo pa ngayon ko lang napansin itong halaman na ito. Minsan may tumubo doon sa aming garden sa harap na damo yung ligaw. Pero yung bulaklak niya, napakaganda. Kaya lagi namin pinapansin, napakaganda nitong bulaklak na ito. Yung bago pumasok kami ng pintuan ng bahay, meron tumubo doon. Kaya ang ginagawa ni Angay, dinidilig yun, hindi niya yun inaalis. Gandang-ganda ako doon sa bulaklak, sa parang, galing sa parang. Mga minamahal ng Panginoon, maraming ginawa ang Panginoon sa atin ng magagandang bagay. Hanggang ngayon, hindi mo na pagmamasdan. Passing through. Maraming mga promises, hindi mo na i-claim. Maraming mga authority, meron kang binigyan ka ng authority, hindi mo ini-apply. Nagigess niya sinasabi ko. Kaya hindi tayo, yung fullness, hindi na i-experience ng marami. Amen po. Sapagkat naniniwala tayo sa Diyos, kaya natin kailangan ng salvation in the first place, dahil ang tao ay tinukso ng kaaway ng Diyos na yung ahas na nakipag-usap kay Eva, yun ang dyablo. Na binanggit din to sa Revelation. Yun ang dragon, ang matandang ahas, na luminlang sa tao. So, yun ang hadlang sa binibitawan ng Panginoon ng mga promises sa atin, at ang karamihan, pag natangay siya noon, nasisira ang kanyang pananampalataya, humihina ang kanyang mga pananampalataya. Hindi niya na may apply yung dapat niyang i-apply. Nagsisisihan, nagtitisuran, pati ang relationship ay naapektuhan. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17 na ito,
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya yung mga luma, yung mga matandang pangyayari sa atin, pinalaya na tayo ng Panginoon. Pero tulad ng sinasabi ko, merong mga kaakibat na curse ang bawat tinan niyo. Ang tawag natin doon, parang tingin generational curse. Yung salin lahi. Alam mo yung pag-uugali ng bawat isa. Pagmasdan nyo yung sa mother side o sa father side, makikita mo doon, parang namamana mo yun doon. Merong katulad ng kanilang pang-ugali, nagiging ugali mo. Pati yung kanyang uri ng pananalita at ang kanyang pagpaprioritize ng mga bagay, nakukuha mo yun. Tawag natin doon generational curse. Hello, nais mo ba tayo? Tapos ang gagawin ng church, ililid kayo sa repentance at i-renounce ninyo ang kasalanan ng mga forefathers na magpo-flow from the third and fourth generation. I renounce the sin of my forefathers. I renounce idolatry of my forefathers. Hello, nais mo ba tayo? Yung nanay namatay sa cancer, o yung lola namatay sa cancer, yung nanay namatay sa cancer, ikaw may cancer. Yung dumadaloy na curse na yon sa pamilya. Nasusundan niyo pa ba ako? Ang tanong kaagad, scientific ito sinasabi ko. Ang tanong kaagad sa akin, ano yung kinamatay ng iyong father? Ano kinamatay ng iyong mother? Ilan taon sila nung mamatay? Nung ako nasa ospital. Sapagkat yung genes, yun ang what makes us. Yung iyong salin lahi. Nakukuha niya? Susundan niyo ba ako doon? Yung iyong genes o yung iyong DNA, that makes you. Kaya ganyan ang thinking mo, yung lahi kayo ng mayayabang, lahi kayo ng materialistic, lahi kayo ng mga mararamot, salin lahi. At meron pang lahi kayo ng namamatay sa sakit ng puso, sa sakit sa puso. Lahat sila namamatay sa sakit sa puso. Kami, high blood. Kaya tinatanong, meron ba sa inyong na-stroke? Ano kinamatay ng parents? Kaya sabi nung, kasama sa interview, kasi gumagawa sila ng yung pinagmulan ko, kung ano yung salin lahi. So, meron tayo yon DNA o genes, o yung ugali mo, nurture, kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Pinalaki ka sa mura, pinalaki ka sa galit, pinalaki ka sa mga salitang mapapait na salita. Why? Kasi may kapaitan ng parents. Kaya ang mga taong bitter, they speak bitter words. Kaya mga anak lumalaki ng puro bitterness ang naririnig. So nurture, that's what makes you. DNA, nurture. How about environment? Nandun ka sa isang environment na puro nagmamarihuana, nagdadrugs, at tuwing hapon may nagiinuman, doon sa lugar na yan, merong sugalan, lagi na lang ang mga tao mahilig sa sugal, tong-itsan, lagi nagtotong-its. Pagkatanghali, bingo. Bingo. May mag-aanunsyo, 7:27, anak ng duwende, mga ganon. So, merong wedding naman yon. Wedding. Kaya, yung lahi mo, what makes you, itong nangyayari, yan ay dahil sa iyong genes, nurture, environment, mga minamahal ng Panginoon. At lahat ng yan may kinalaman kung ano ikaw. Pero ito ang good news. Ito ang good news. Sa Galatians 3 verse 13. Ayan niyo. Sabay-sabay, basahin niyo. Okay, ready? Okay, go. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So yun ang reason kaya hindi siya pinugutan ng ulo, hindi sinaksak, sapagkat ang kailangan siya ay ibitin sa punong kahoy para yung sumpa ng ating salin lahi
mawala sa atin, iniredeem tayo. Sa Tagalog yan, tinan nyo sa Tagalog. Tinubos. Sabi niyo yung word na yun. Tinubos tayo ni Kristo. Isa pa. Okay, mas malakas. Ang kininyo yun, tinubos ako ni Kristo. Sabay-sabay. Mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binitin sa punong kahoy. Yun ang reason. Kaya tinan nyo, para i-renounce mo kasalanan ng iyong forefathers, hindi na applicable yon. Why? Si Jesus na inako na niya yung curse na yon. Kaya siya pinako ay sa cross. Kaya tinan nyo, walang makakahadlang sa iyo sa 2022. Wala. Ang ating pagtitiwala, lubos, dapat ay sa Panginoon. Siya ang may hawak ng future. Nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, napaka-laking blessing sa ating lahat ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya dinideclare, I am the resurrection and the life. Who he believes in me, though he may die, he shall live again. Mabubuhay siya muli. Mami naman ang Panginoon matatakot sa future. Kung ang pangalan niya Emmanuel, ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos. Sino matatakot sa future? Sino ang kailangan ng bolang kristal? Sino nangangailangan ng horoscope? Amen ba tayo doon? Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Tinubos niya tayo at ang gusto niya, lahat ng burden. Sabi rito sa Isaiah 10, verse 27, it shall come to pass in that day. Tinan yung word na yun. You ready? Okay, go. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck. Yung yoke na yan from your neck, alisin, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. As Jesus said, the anointed one. So in Jesus' name, natatandaan niya, narinig niyo ba sa akin yun? Sino nakakarinig sa akin yun? Every yoke of bondage be broken, every burden be destroyed, every curse be reversed in Jesus' name. Narinig niyo ba sa akin yun? Ito yun. Okay. Kaya tatandaan niyo yun. Yan, hindi lang ako ang pwedeng mag-pray niyan. Ikaw pwede rin mag-pray niyan. Kaya dito sa future, sa 2022, i-apply natin what we know. And we know that all things work together for good to those who love God. Ang importante lang, you know that you love God. If you love God, then all things work together for good. Lahat yan pinagsama-sama mo, mabuti, masama. But God can turn it around for good for your sake. Amen. Amen ba tayo doon? Salamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Sabi sa Tagalog, Isaiah 10:27, at sa araw na iyon, ang pasan niya ay mawawala sa iyong balikat at ang kanyang pamatok ay mawawasak mula sa iyong leeg. Alam niyo sa mga kalabaw, yun nilalagay na yoke, siya ay umahon mula sa rimon. So tayo, bibigyan ng Panginoon ng kaalwanan. Yoke of bondage broken. Every burden destroyed. Every curse reversed by the anointing oil. Hallelujah to the Lamb. Amen. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Nasabi ni Jesus, i-declare niya doon sa mga religious people, he whom the Son sets free is free indeed. Paminamal ng Panginoon, if you are under grace, you're no longer a slave. You are free. Hindi ka na slave. Pastor, patuloy pa rin ako namumuhay sa kasalanan. Iba yung nagkakasala. Pastor, patuloy pa rin ako nagkakasala. Ayos, talagang magkakasala. Sino ba naman ang hindi nagkakasala? Sino nagpipreach sa pulpito ang hindi na nagkakasala? Nagigets nyo sinasabi ko? Pero hindi namumuhay sa kasalanan. Hindi yung baliwala na sa kanya kung siya man ay magkasala. Why? Sabi sa Romans chapter 6 verse 14 ay ganito. Romans 6:14. Hindi pwede na ikaw ay in bondage sa sin. Sabi niya, for sin shall not have dominion over you.
For you are not under law, but under grace. Kung ikaw ay under grace, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Maaaring nagkakasala ka pa, pero hindi ka namumuhay sa kasalanan. Hindi yun ang lifestyle mo, yung pagiging makasalanan. Nag-guess niyo ang sinasabi ko? Nais ng Panginoon na tayo ay maliberate. Nais niya tayo makalaya doon. Ano niya nagiging problem? Hindi mo mapaniwalaan ang goodness of God o nire-reject mo ang kaalaman tungkol sa goodness of God. Sa Hosea 4:6, ang sabi rito ay ganito, my people are destroyed for lack of knowledge. And because you have rejected, yun ang mas mabigat, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Dadaloy pa yan sa mga anak dahil ayaw mong tanggapin, ayaw mong angkinin. So sa gabing ito, mga minamahal ng Panginoon, sa pagpapalit ng taon, angkinin natin yan. Ang plano ng Diyos sa atin, good and not evil, to give us a future and a hope. Amen po. Para maging victorious ang ating buhay. Amen po ba tayo doon? Ayaw niya na tayo ma-entangle muli. Yan ang sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 1. Sabi rito, ay ganito, tinan nyo. Stand fast, sabi rin, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. So, ibig sabihin nito, makakamove on ka because you know that Jesus Christ set you free. Pinalaya ka na ng anak. Ang pinalaya ng anak ay malaya na nga. Hindi na tayo apektado ng accuser of the brethren. Dahil ang kasalanan, wala nang bisa sa ang kamatayan, pinalaya na tayo ng buhay, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa Hosea 4:6 sa Tagalog, sabi niya, ang aking bayan ay nawawasak sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinatakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari, bilang priest. At yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. At ang kautusan ng Panginoong Jesucristo ay pag-ibig. Amen po. Yun ang commandment ng ating Panginoong Jesucristo. I hope na itong aking sineshare sa inyo, reviewin ninyo at balikan ninyo. Nagigess nyo sinasabi ko. Sabi sa Isaiah 55, verse 6-8. Yan ang ating title ng ating message. Yan po ang ating theme for the year. Seek the Lord. Isa pa. Seek the Lord while He may be found. One more time, please. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Amen. Inyong hanapin ang Panginoon, habang siya'y matatagpuan. Mga minamahal ng Panginoon, pag ikaw ay binawian ng buhay, it is appointed for man to die once, and then after that, the judgment. Yung iyong opportunity, lahat ng iyon ay mapuputol. Ang rewards, ang opportunity para ma-save, ngayon, meron pang time. Tumitik-tak na para mag-change, mag-shift. Pero meron pa tayong time. Meron ka pang time para mag-shift ng iyong gear. Instead of mag-focus ka sa self o sa iyong feelings, mag-focus ka sa Savior, kay Jesus Christ. Meron pang time na natitira. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nyo ngayon, hindi pa uli ang lahat para sa akin. Isa pa. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Siya'y available para sa inyo at sa akin. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ang masama, ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang
kaawaan siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya magpapatawad ng sagana, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. Hindi natin pwedeng makomprehend o mapatom ang nais ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. For my thoughts, sabi niya, ang aking mga isipan ay hindi ninyo mga isipan, at ang inyong mga pamamaraan, sabi niya, ay hindi aking mga pamamaraan. Magkaiba ang ating daan. Kung gaano ang layo ng langit sa lupa, gayon ang layo ng kanyang pag-iisip sa ating mga tao na minamahal niya. Amen po. Don't even try. Lagi mo na lamang ganyan po ang karamitan, lalo na sa modern world. Lord, susundin kita kung maintindihan ko ang gusto mong gawin sa akin. Lord, magse-serve ako sa iyo kung malalaman ko. Napakadaling mag-serve kay Lord. Kung nung ako'y naliligo, pagkatapos ako'y dinala sa Spirit, kakasarap, ano? I'm going to use you. Lord, how can you use me? I am not even an effective speaker. Tapos dinala niya ako in the Spirit. Tapos dinala niya ako rito sa malaining bago. Kasi nakikita mo yung lupain yan. Tapos pinakita nung ito nire-renovate na at ginagawa na at si Pastor Ricky nagmamando ron, pinakita. Tapos nakita ngayon itong eksenang ito dito. Napakadaling mag-serve. Pero hindi ang Panginoon. Wala siyang responsibilidad na ipaliwanag ang lahat ng kanyang gusto. Ang nais niya, tayo ay lubos, ganap na magtiwala sa Kanya. At saka siya kikilos sa atin. Yan ang nais niya. Why? Hindi niya gustong ibilang natin siya na parang siya sinungaling. Kasi sabi sa 1 John 5:10, sabi niya ganito, sabi sa 1 John chapter 5 verse 10, ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito yung makakamtam sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, present tense. Kapag ikaw may buhay na walang hanggan, kasama doon yung kalakip doon, yung mga blessing ng Panginoon. Kalakip doon, yung deliverance ng Panginoon. Kalakip doon, pinalaya na tayo sa sumpa ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Pagdating ng araw na yon, kami minamahal ng Panginoon, pagdating ng araw na yon, sa kanyang lahat ng kaluwalhatian. So mga minamahal ng Panginoon, ano ang conclusion ng ating message? Lord, I will seek you in 2022. Anong conclusion? Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, ikaw ang conclusion. Ikaw ang conclusion. Ang narinig mo na isinyer ko sa iyo ngayong pagpapalit ng taon, ipamumuhay mo, ikaw ang conclusion ng mensaheng ito. Amen po. Mananangan ka that all things work together. For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Napakabuti ng Panginoon. Amen. So, yung promises na ito, definite. Sigurado yung pangako na ating tinignan. For we know that all things work together for good. Itong promise na ito, sigurado. Sabi mo yun? Sigurado. Okay. Ang promise na ito, maka-Diyos na pangako. Garantisado yan. Dahil Diyos ang nangako, hindi siya maaari magsinungaling. Tingnan sa verse 29. Romans 8:29. Tingnan nyo. Okay. Itong promise na ito, Romans chapter 8, verse 29. For whom He foreknew, He also predestined. Nilaan niya.
predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sa Tagalog. Okay. Yeah. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad, itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. Amen po. Kaya, itong promise na ito, sigurado. Ang promise na ito, promise ng Diyos. Amen po. Ang promise na ito, maasahan. Sa kanya lahat ang kapurihan. Ano ang conclusion? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw ang conclusion ng message. Dahil i-conclude mo ito sa year 2022. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.